even yung pagmamass report sa Facebook eh. Freedom of Ayun, expression RJ, pa rin may yun. tanong ka kay attorney. Oo, mabalik tayo dun, attorney, kasi naaalala ko po yung, I think ikaw din yung nagsabi no, nasanay na tayo kay Risa Hontiveros na tanim witness. So kung mapatunayan po kaya yan na talagang Maraming ginagawa beses na niya, kasi. di umano, yung pagtatanim ng witness, ano po kayang pwedeng legal action? Anong parusa ang ano sa kanya? Well, marami pong maaring kasuhan sa kanya based on the circumstances. Pwedeng subornation of perjury, pwedeng yung incriminatory machinations, depende po sa mapapatunayan. Ngunit sa ngayon po, doon po sa aming sinabi na 3 instances po yan eh. Isa po yung Kian. Kay Kian, yung Yung ginawa alleged nilang victim ng santo, EJK. Kian. Kung saan tinago niya yung mga witnesses, kinuha niya sa ama, yung mga minor yon, at binabawi ng ama. Number 2, isa pong, yung nga pong sa Farmally, yung may kinuha siya, yung si EJ ba yun, na sinabi noong kapatid na binayaran and then nag-recant, pati yung si Murillo, dapat po may sanction yon, either suspension or expulsion. Oh, di ba? Ang dami na pala eh. Dapat ma-ethics committee na to si Risa Hontiveros. Ang dami ng violation na ginagawa pala nito. Yan po, mga kababayan at mga kapatspres. Na-dismiss po. Ayan po ang magandang balita. Good news. Na-dismiss ang inihain na cyber libel case para kina Atty. Topacio at kay Banatbay. Ating pong natatandaan na nagka-issue si Risa Hontiveros ng tanim witness dahil nga bumaligtad si alias Rene na nirekomenda ni Risa Hontiveros sa kanyang komite sa hearing dyan sa Senado. Si Risa Hontiveros ay masyadong balat sibuyas noong araw, nung panahong iyon na binabatikos na siya ng mga tao. Nagkalat ang mga vlogger na nire-reaction lang naman. Kaya yan sila Atty. Topacio at si Banatbay. Under reaction lang ang ginawa nila eh. Pinakita lang nila yung picture na nagsasabi ng totoo si alias Rene. 'Di ba? May video si alias Rene, 'di ba? Sa Facebook. 'Yun, reactionan lang. Pero itong si Risa Hontiveros, grabe, babalat sibuyas na kesyo sinisiraan daw siya. Kumbaga hindi ka naman abogado. Nagmamarunong ka pa sa batas tungkol dyan sa cyber libel. Public servant ka. Kailangan mapuna yung mga ginagawa mo ng mga tao. Kasi, ang mga tao, taxpayer yan. Sila nagpapasahod sa'yo, Risa Hontiveros. Maliwanag na maliwanag. Dahil freedom of speech. Yan po ang maliwanag na batas para dito sa Pilipinas na to. Diba? Kumaga, ating pong, syempre, ngayon, kung ibahin siya at ibig sabihin ay hindi siya ang totoong tao na sa harap ng camera. Hindi, sinabi niya yan eh. At bait-baitan lang ang ugali niya. Kumbaga sinabi niya magagalit siya dahil sinabi niya noon sa hearing na ibahin daw siya. Ibahin niyo ako, sabi ni Risa Hontiveros. Ibig sabihin yung ngayon kung ibahin siya sa ibig sabihin ay hindi siya ang totoong tao na sa harap ng camera. Ay bait-baitan lang ang ugali niya. Yun po ang maliwanag, di ba? Dito ay masasabi nating, siyempre, the demons siya sa likod ng camera. Di ba? Dito ay masasabi nating, di ba, gets ninyo, di ba? Kaya puti nga sa kanya dahil sa dismiss na ito ng kaso na inihain niya ay isang maliwanag na karma sa pagmumukha niya. Yan, di ba? At saka yung ginawa niya sa KOJC, nagamit niya si Torres, mga ginamit niya para ma-recommended na arestuhin si Pastor Tigabuloy.
Grabe, grabe ho ang panghaharas ng mga ano ron ng mga kapulisan nun Tapos sa utos ng gobyerno. Walang ano, walang nalabag nila ang rights, the human rights na labag nila yon. Pero anong nangyari sa'yo, Risa? Tahimik ka, di ba? Mahilig ka magngangawa tungkol sa human rights eh. Di ba? Siya lahat ang may kagagawan niyan. Na kahit na-dismiss ang kaso laban sa kay Pastor Quiboloy sa Amerika, ikaw, Risa Hontiveros, ay public servant. Public servant ka na hindi naman malis ang mga ginawa nila, Atty. Topacio at Panet Bay. Kung baga ay private na tao sila at ikaw ang public servant, ay pinalabas mo na tanggalan ng freedom of expression ang mga private na tao. Yan ang maliwanag na gusto mong mangyari. Tinatanggalan mo ng karapatan na magsalita ang bawat tao, lalo na yung mga private na mga tao. Di ba? Kumbaga ikaw ang public servant. Di ba? Kumbaga dito sa bidyong ito, may paliwanag si Atty. Topacio para sa cyber libel. Kumbaga yan po yung totoo, di ba? Kaya, yan po, no? Teka, hanapin natin, ano natin yung video. I-play po natin itong video. Yan po, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. At muli nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya panoorin po natin ang buong video ito. Isang abogado na machong-macho at sexing-sexy. Yun. Attorney Topacio, nandiyan ka na ba? Ang sexing-sexing abogado. The attorney sex appeal. Yun, no? Oo. Magandang gabi sa mga banateros. Pasensya na kayo sa lighting ko at ako'y pumarada lamang sa isang tabi kasi naaabutan na ako sa kalye at magsisix na nga. At papasok na tayo at kapag gumagalaw kasi yung sasakyan, baka paputol-putol yung ating signal. Galing po kasi ako sa anniversary ng PDP doon po sa headquarters at medyo naipit po tayo sa traffic. Nako, palagay ko nagsayaw ka na naman dyan. Attorney, dahil nung Christmas party, nakita namin talagang gumigiling ka eh. Hindi, ito naman ay parang planning to set the direction sa hinaharap nitong partido sapagkat alam naman po natin itong PDP ang lumalabas na natitirang genuine opposition sapagkat yung iba pong tinatawag na opposition ay co-opted na po ng mga oligarchs. Ito lang. Kumbaga hawak na sila sa leeg ng mga oligarch. Lalo-lalo na yung mga individual, lalo-lalo na yung mga ibang individual na politiko, individual na vlogger, di ba? Nagpabayad na, at yung mga iba hawak na sa leeg ng mga oligarko, kagaya ng senador, si Tuta Soto at Ping Lacson. Pero hindi naman natin nakalain di ba? Hawak talaga sila sa leeg ng oligarko. Kumbaga yan si Tuta Soto, matagal na yung yellow, makakaliwa, kumbaga yellow cards o dilawan nung magkaisa EDSA Revolution. Yan na yun, may mga teams yung yan nung magkaisa, di ba? Unang-unang salang niya sa politiko bilang vice mayor ng Quezon City. Nanalo yan. Yun, sunod-sunod na. Pero mukhang hindi na halata. Pero ngayon na nakita na at nahubaran na si Tuta Soto na isa kang talagang purong-purong yelo at nagpapahawak sa leeg ng mga oligarko. Yan po, no? Tuloy po natin ang video ito. Po ang talagang mga tunay na lingkod ng bayan ang nandito sa PDP. Kanina po ba, attorney, napag-usapan nyo rin po ba yung pagpanaw ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Sir Bong? Ano pong balita? Po. At in fact po ay may mga nagbabalak po na itong Miyerkules na darating ay bumiyahe po sa Davao upang magbigay pugay for the last time kay Councilor Bong Duterte. Ayun, syempre congratulations din. Kasi itong kasama mo na idinimanda ni Risa
ay na-dismiss, Banat dinismiss ng DOJ yung inyong kaso. Tama ba, Banat Bay? I-congratulate Ay, ko naman yung opo, iyong sabay-sabay po. co-accused. Kasama ko si Banat Bay Tamang-tama, congratulations, na-dismiss ang kaso laban sa Maepal at makakaliwang si Risa Ontiveros. dyan, oo. Na sinasabing libelous daw kami. Oo At nga kaya eh, kami dinemanda. grabe. At alam niyo po, natatawa nga ako sa kahipokrituhan nitong si Risa Ontiveros sapagkat alam Palibasa hindi abogado, naggagaling-galingan sa Senado. niyo po nung 2022, naghain po ng isang panukalang batas si Risa Ontiveros to decriminalize libel and cyber libel. At sinasabi niya po ay ginagamit daw yan dalawang batas na yan upang sikilin ang mga mamamahayag na Oo, yan nga. Kumbaga, binubusala ng bibig yung batas na yan. bigay ng punas sa mga public officials. Pero nung sila ang pinuna, ginamit niya yung batas na yan para sikilin yung aming freedom of expression. Oo, So kita yun niyo nga ganyang yun eh. klaseng tao yan si Risa Ontiveros. Banat. Attorney, meron lang akong tanong dun sa kaso na na-dismiss. 'Di ba doon malinaw na hindi napatunayan ni Ontiveros na may actual malice. Ibig sabihin, tayo po ay wala tayong malice na mali yung testimony ni Rene o si Alias Rene. alias Rene. Opo. Maaari ba nating sabihin na hindi napatunayan ni Ontiveros na mali itong si Mauricio? Maurilio ba? Mauricio. Maurilio. Bali po, Murillo. Mm. Ang napatunayan po roon, kaya hindi po hinain yung kaso ay walang actual malice sapagkat yun pong mga komento po natin na si Risa Ontiveros ay nagpa-fabricate ng testimony o nanunuhol ng witness ay may basihan sapagkat bukod po roon sa mismong video testimony ni Murillo, yun pong dun sa Farmally. Yun din pong isang witness doon na sinabing sinuhulan siya ng staff ni Ontiveros ay nag-execute din ng isang sinumpaang salaysay sa harap ng notaryo na nagsasabi rin po, inuulit yung sinabi niya sa video na nanuhol po yung mga staff ni Senator Ontiveros sa kanya. Binigyan siya ng various amounts at binigyan siya ng e-bike, etc. So, kaya sabi po ng DOJ, hindi po malicious kasi may basihan at nagkomento lamang po tayo on the basis of what these people said publicly and on video and in their sworn statements. So tama po na hindi niya napatunayan na yung ating sinabi ay may actual malice. Maaari din po bang, kunwari, ngayon po, di ba, tumuloy po yung kay Rene doon sa... Opo, yung cyber libel. Opo. Opo. Kaya nagtataka ako kung sa tayo ay walang malis, dapat wala ring malis yung kay Rene kasi sinasabi lang naman niya based on his own experience na siya ay tinuhulan, kinausap, etc. He was made to fabricate evidence. Bakit yun ay cyber libel? Samantalang yung sa atin ay hindi. Okay lang ba na kasuhan itong si alias Rene ng DOJ na kahit walang nagsasampa ng demanda sa kanya or nag-i-initiate ng demanda sa kanya? Ang pagkalam ko po, although hindi po ako party doon sa kaso, ay si Risa Ontiveros din po ang nagsampa ng libel at cyber libel sa kanya. Tama. At Hindi naman a-action yung mga DOJ na yan kung walang politikong malakas na isusulong yan eh. Malamang si Risa Ontiveros yun, talagang siya yung nagsulong. Katulong yung mga gobyerno sa mga halimbawa ng DOJ. Katulong niya eh. ito po naman ay itinuloy ng ating DOJ at tuloy-tuloy na po nag-file ng information sa hukuman. So, malaki din ang chances na pwedeng ma-dismiss din ito dahil kung ang basihan ng kaso niya sa inyo, yung balita kay Maurilio, pwede ring may chance na ma-dismiss din itong kaso ni Maurilio sa kanila. Opo, para sa akin, paano magiging libel ito? Unang-una, ganon din po ang magiging batayan kung libel o hindi, which is actually kung in the case of Risa Ontiveros, since she is a public official, malice is not presumed. Ang burden of proof or onus probandi para patunayan na may malice ay nasa sa kanya. At ito pong with respect to the testimony of Murillo, ang subornation of perjury, ang
hahanap ng isang false witness ng isang public official is a matter of public concern. Sapagkat ito po goes directly into the heart of how she discharges her duties as a public officer. At kung meron pong anomalya sa kanyang pag-charge ng kanyang duties, ay dapat po malaman ng publiko ito. So, hindi dapat pong itrato to with malice because the public has the right to know. Yan po ang ang disadvantage, attorney, ng isa kang mambabatas tapos hindi ka naman abogado, natatandaan ko yung famous Okay. Bara-bara. Kumbaga walang preno. Buti pa ang mga abogado. Pag-iisipan nilang ng gusto yan eh. 'Di ba? Pag-aanuhan nila pag abogado hinay-hinay lang. Pinag-iisipan talaga ng mga abogado kung anong mga action ang gagawin. Hindi kagaya ng Risa Ontiveros. Talagang exposure ang hinahanap nito. Optics exposed, 'di ba? Dahil nga 2023 pa lang ata, 2024. May balak na talaga magpresidente. Kaya yan, nag-iingay-ingay siya noon. Tagal na. Ilang taon na nag-iingay yan para lang makuha ang simpatya ng mga tao dahil humuhuli ng mga boto para sa mga taong bayan. Kaso kinakalaban mo, mga pribado mga taong bayan din ikaw ang public, dapat napupuna ka talaga dapat. line na binitawan mo, yung welcome to my world. Hindi ba? Yung hamon, no? Hindi namin makakalimutan Opo, yan. kasi kung tutuloy-tuloy po yan sa hukuman, sabi ko nga, ako 33 years na ako, second home ko na yung hukuman. Yan yung yan yung kumbaga kanya-kanyang lang yan, lugar. Kumbaga kanya-kanyang tawag dito. Pagpalagay natin, kanya-kanyang lugar o teritoryo. 'Di ba? Etong si Risa Ontiveros, teritoryo niya Senado di ba? Ito naman si Attorney Topacio, ang teritoryo niya hukuman. Dahil diyan malayang-malaya siya makakapagsalita. At walang walang contempt. Yung hindi kayang barahin ni Risa Ontiveros si Topacio na kumbaga habang nagsasalita ang isang resource person, kaya-kayang barahin ng isang congressman, senador at mapapatigil nila. Kaya nila mapatigil. Ito sa hukuman teritoryo ni Attorney Topacio. Kaya hindi niya kayang-kaya diyan. Very comfortable tayo dyan. At kung yan ay tutuloy, syempre, hindi maaari as an accused in a criminal case, I will have the right to confront her as the witness against me. I will have the right to cross-examine her. At doon, hindi niya pwedeng akong ipakontempt, hindi niya ako pwedeng pigilin doon because may rules of tama. evidence po roon. She cannot hide behind parliamentary immunity. She does not have the powers of a senator. So pwede po natin siyang i-cross-examine. And I was actually looking forward to that, pero na-dismiss na nga po Actually, ready na nga po ako magpakulong because of that. Natakbo po akala ko talagang papailan tayo dahil alam naman natin na weaponized na ang DOJ laban sa mga kritiko ng pamahalaan. At Yung sa hukuman, pauulanan ng bala ni kumbaga mapapaulanan ng laway ni Topacio to si Risa Ontiveros. Although may mga sariling abogado yan, si Risa Ontiveros. Wala rin. Soplak pa rin yan. Kay Attorney Topacio. Attorney, si Coach Oli po ito. Itong patungkol Opo, kay attorney kay alias Rene, meron na bang demanda Opo. kay Risa doon sa di umanong tanim witness o panunuhol ng witness? Ang demanda pong meron po ngayong existing ay yung ethics complaint po na inihain ko po kasama si Attorney Manuelito Luna at si dating Congressman Jing Paras with respect to the same acts na ginawa niya na subject po noong ating komentaryo na nagtatanim witness siya. Yan po ay kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee ng ating Senado at hinihintay na po namin na magkaroon ng paglilitis po yan sapagkat Pero merong reklamo kay JB Harris ito Hindi raw gumagalaw
Kumbaga nangingitlog lang sa sa ethics committee na yan eh. Walang ginagawang aksyon. Yun ang maraming reklamo sa kanya. Kaya ito, na malamang sa malamang, yung inihain nila Atty. Topacio, na na-stuck lang dyan sa baul yung kaso na yan kay Risa Ontiveros. Ang reklamo para sa ethics committee na yan. Kumbaga sa kwan, hinog na po yan. It's ripe for a hearing sapagkat matagal na rin pong nakafile yan. Last year pa po yan eh. Nakaw na eh. Bakit hindi pa kaya to umuusad? Parang san-san tayo napunta. Wala. Ito napaka-importante. Talagang hindi umuusad. Tagal na eh, ilang years na oh. Ganyan na ganyan pa rin at namamayagpag pa rin dyan sa Senado si Risa Ontiveros. Hindi man lang napupuna yung mga kabalastugan na pinaggagawa niya. Ito kasi institusyon. Oo, nauna pa yung isipin mo yung ethics doon kay Kay Kiko Cheese Escudero. at kay Cheese. Pero ito importante dahil malalim to. Tanim witness ang issue rito eh. Hawak din sa Opo, leg. totoo po yun. At Hawak sa leg yan si JB Hersi to. Isa rin niya sa sa bumoto para kay Tuta Soto eh. 'Di ba? kaya nga po kami nag-file because this goes to the essence of how a member of the legislature, the Senate no less, is conducting her affairs as a member of such committee. Mabigat po talaga kung ang isang miyembro ng Senado ay nagtatanim ng witness, kumukuha siya ng mga witness na sinasabi niya, eto, meron akong consideration para sa iyo. Ikaw ay magtestigo, itong sabihin mo, that pollutes the entire legislative proceedings when it comes to yung mga inquiries in aid of legislation, pardon for the use of the word, nabababoy po kung ang mga input sa legislative inquiry ay polluted. Ibig sabihin, hindi po makatotohanan at gawa-gawa lamang in order to serve a certain agenda, yung agenda ng senador na nag-produce nitong mga false witnesses. Nakakabahala po ito kung ganito ang ginagawa natin. Ibig sabihin, ang legislation po na nagbubunga ng legislation yung legislative inquiry ay batay sa wrong premises. So how can you make a good law when it is based on wrong premises, on polluted and corrupted inputs? May pag-asa pa kaya yan sa pamumuno ng Senate President natin? Kasi sa nangyayari ngayon, parang may mga complaints din, hiwalay dito, na hindi umuusad dahil sa pangunguna ng dalawa eh. Ito si Senate President at syempre yung Oo. problema natin sa Blue Ribbon, Kasi yung talagang may desisyon niyan, yung SP, Senate President, siya yung nagmamanibela eh, ng Senado. Sa kanya tempore, tsaka yung SP. Sa kanila nakasalala yung desisyon kung itutuloy o hindi. Bawat hearing. na yung direksyon wala na doon sa papunta sa mastermind na kasi naalala ko napanood ko Harang rin yung nila eh. inyong mga vlogs Opo. doon po yung ano nyo pati napunta tayo kay Senator Bong Revilla kung saan tayo napunta eh. So ito ba Ay, tama po yun. Alam niyo po, ang chairman naman po ng Ethics Committee sa kasalukuyan ay si Senator J.V. Ejercito at I am willing to give Senator Ejercito the benefit of the doubt sapagkat kilala ko yan personal. Ako'y malapit sa dating Pangulo, si Erap Estrada at kilala ko naman si JV at maayos naman po yan. Nakasama ko sa JCs yan. Sana ay maging patas siya at action na po niya to. Wala naman po kami hinihinging special consideration dito kundi magkaroon ng patas na hearing na kung saan papayagan kami magpresenta ng lahat ng ebidensya. Now with respect sa sinasabi niyo po na nililihis, alam niyo po, baka hindi napapansin ng iba. Hindi lamang po yung ginagawa, katulad po na nag-anunsyo si Senator Ping Lacson na yun daw preliminary report nila o partial report or whatever they call it, ay nagtuturo sa 3 senador. Kung titignan niyo po yung mga tinuturong senador, si Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva at si Senator Cheese Escudero, ito po yung mga senador na sa tingin ko ay boboto in favor of acquittal ni Sara Duterte.
So, ngayon pa lang po kaaga, sineset up na po yung Senate para mabawasan yung mga tingin nila, yung mga parehas na mga tao. Plus yung kanilang ipinananakot na warrant kay Senator De La Rosa. Kung kaya't Oh. hindi makapasok si Senator De La Rosa, nabawasan na po, binabawasan na nila ng 4 yung maaaring bumoto for acquittal. So, this early, sineset up na po nila for conviction si Vice President Sara Duterte. Yan po nakakabahala dyan using the Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Kailangan lang natin manalangin. Sana hindi mawala o kumbaga masistensyahan o ma-impeach si Inday Sara. Kumbaga ito yung future natin, si Inday Sara. Kapag si Inday Sara nawala at ma-impeach, malamang at sa malamang wala. Pero kailangan merong uusbong na taga DDS na talagang pambato ng DDS. Yan po, no. Kung hindi man si Inday Sara, kailangan meron isang magtayo na talagang magiging bearer para sa eleksyon sa 2028 for president. Wag na muna sabihin, baka anuhan ng mga kaliwa at mga dilawan. Mapag-initan, kumbaga. Nako, babalikan natin mamaya yung topic na yan patungkol sa mga impeachment. Meron ditong gustong magtanong sa'yo, sikat na sikat to. Pero mas sikat ka dito. O si Sir Jack Argota, sana lang magkaintindihan kayong dalawa, attorney. Ano ka ba? Kilala ako na ni Atty. Nakahama ko umihi yan eh. Naalala mo ako, no? Sumayaw pa kayo niyan. Oh, naman, of course, intercourse. Ako ni Atty. Meron ako nakuhang hapula. Sa pila, may binigay. Ako. Tapos, walang nakalagay na ano. Tama ko yun, Atty. Walang nakalagay na complainant. Hindi pwede po yun kasi sampi na po ba para sa preliminary investigation sa piskalya o sa DOJ? So, Sa NBI, ano? Sa NBI ko. NBI agad eh. Baka Saan po yun? ini-invite siya sa NBI, attorney. So, pila, dapat Yung imbitasyon po ng NBI ay hindi naman po sampi na yan, ano? Unless ginamit nila yung sampi na powers kasi sa bagong NBI law. Dati po kasi direktor lang ng NBI ang may sampi na powers, may Oh. bagong batas po na ang sampi na powers ay na-extend sa mga regional directors ng NBI. Kung imbitasyon po, binago nila dahil nung kay Inday Sara, di ba? Hindi dumating si Inday Sara. Ngayon, binago nila yung batas. Kumbaga, para yan yung against sa ginawa ni Inday Sara sa kanila. Wala namang kwenta sila, di ba? ay pwede naman po kayong hindi pumunta at pwede naman kayong magpadala lamang ng abogado para itanong kung ano itong subject nitong imbitasyon na ito. Because kung kayo ay under criminal investigation, diyan na po papasok yung so-called Miranda rights. You are not compelled to give any evidence. So if you exercise the right to remain silent, pwede naman po yan. Yan naman po NBI yan po ay fact-finding, hindi naman po piskal yan. Hindi naman po prosecution office yan. Kung sa tingin nila ay may crime committed, ano po ba daw krimen? Bakit daw po daw kayo iniimbita? Actually, na-post po kasi ako ng ano, yung sa St. Luke's. Yung Yung ano, medical attorney, report. yung Yung medical, medical oh. bulletin na Kahit fake nung daw na ano, kumakalat. Ang Diba? ginawa ko, Nung nawala at biglang nawala si Marcos Jr., 'di ba? Ayun yung kumalat na balita. Kumbaga, marami ring vlogger ang nag-react diyan tungkol sa mga pagkawala at pagkasakit ni Marcos Jr. Pumayat ng araw 'di ba? Lalong kumbaga, lalong pumangit ang itsura. Auto proprio investigation ng NBI. Oo. So, may pananagutan ba si Sir Jack doon, attorney? Kung pinost niya yun, Hindi naman pwedeng mag-file ng kaso direkta sa korte. Kung sa tingin nila if under case development ay meron silang tingin na may krimen, magpa-file din po sa prosecution office yan eh. So, maigit doon na po sumagot. pero sa tingin niyo po, attorney, may krimen ba na nalabag si Sir Jack? Nag-trending yan eh. Ang ano naman yan eh. May nagpipilo lang kwento. ako eh. Actually, Atty. Nagpipilo lang ako noon, yung post ko. Ang sabi ko noon, kasi actually yung post na yun, malabo yung pangalan. Mali yung kung ilang taon na si Bongo. Mali kung anong araw. Mali yung araw eh. So, yung sabihin, Ano ka, nag-diagnose ka. nag-diagnose eh. Hindi ka naman doktor, nag-diagnose ka ba? Nag-diagnose na ako, Atty. Pero Ang actually- sabi ko naman, Atty. Ang sinabi ko sa post ko, sa palagay ko, si Marcos,
may cancer sa kabilang itlog. Yun lang yung sinabi ko, Tol. Kabilang So, itlog. Alam parody. naman nilang napipiro lang ako, pero seryoso. Ano yun? Alam nyo, Meron maraming ba tao cancer dito sa sa kalawang itlog Pilipinas lalo na sa pamahalaan natin, walang sense of humor. Kasi sabi nga ng mga psychologist, ang best friend ko ay psychologist, sabi ng mga psychologist, para ka daw magkaroon ng sense of humor, dapat daw ikaw ay matalino. So pag ikaw ay hindi matalino, lahat ay literal ang iyong pagtanggap sa lahat ng nababasa mo. Kaya nga eh. Kumbaga eh, hindi nasakyan yung biro, yung post ni Sir Jack. Hindi nasakyan yung biro niya eh. Yung mga utak ng gobyerno, lagi na lang nasa utak nila eh. Atake lang ng atake. Kagaya ng PCO nila, si Claire Castro. Wala rin utak, di ba? So, kailangan lamang i-explain yung context niyang yung post. Okay. So, kukunta ako ron eh. Mm. Hindi ko muna kailangan Kasi lawyer, yung Tol, no? parody, natatandaan nyo yung Adobo Chronicles, naglalagay din yan ng kalamo, news report, pero katatawanan. Parang yung The Onion sa Amerika, di ba? Merong ganong website, The Onion. Kala mo talaga siya ay dyaryo. Meron pang mga news report, pero yung papakinggang mabuti ay parody. Nagpapatawa lamang, satire. Tama. Hindi ko alam bakit. Pero meron pa po kasi siyang kaso PUF, Possession of Ugly Face. Hayop ka. Palagay ko, aregluhin na lang natin Pero yun. Loli, may alam ako, hindi ba ako makukulong? Makukulong ba ako, Loli? Ay hindi natin po malaman until makita natin yung makukulong yung lahat ako, information against you. Actually, seriously, wala naman pong crime Sabado na na fake si news. Sir Jack. Pag ikaw ay nag-post ng fake news, yung epekto ng fake news na yun na tinatawag has to fall Oh. under a certain category of a crime, either a special law or under the revised penal code. So dapat i-define nila what are you being charged of? Para alam mo kasi that is part of due process. Pero Due process nakalagay palagay mandates eh, that di you ba? are informed of the nature and causes of the accusation against you. Halimbawa, ang charge sa iyo ay yung charge sa amin, meron akong sedition. You are being charged with sedition dahil ganito ginawa mo, nang bato ka ng September 21, sinabi mo, wasakin, gibain, etc. Pero yung post ni Sir Jack, wala naman direktiba, di ba? Walang direkta. Kaya nga meron siyang salitang palagay eh, 'di ba? Hindi niya kumbaga eh, katumbas ng di umano. Yun eh, hindi kumbaga hindi direkta eh. So yun po ang dapat na mangyari. Sa subpina, nakalagay daw kasi yata, parang may may Parang cyber cyber libel. libel. Nagsimula kasi itong na to, attorney, parang parang lumalabas, in-interview yung NBI director ba yun? In-interview doon sa isang news sa show. And then lumalabas doon sa sa show na yung abogado na best friend mo rin. At yung ewan ko bakit araw-araw nandiyan daw yan sa news outlet na yan, wala yatang kliyente. So, pero sinabi niya na ito, Sino yun? si Falsis. Sabi niya, sinabihan niya yung NBI na, Abogado ba yun? ito po ba dapat ba imbestigahan ito? Kasi nagpapakalat ng fake document na dininay naman daw ng St. Luke's. Ganun eh. So parang ang nangyari, parang na-pressure lang nga sa tingin ko yung NBI dahil on the spot sinabihan ni Falsis. Pero, kuya, binura ng Facebook, i-post ko. Nagkaroon akong violation. Parang na-mass report ako eh. Parang wala na. Pero freedom of expression. Hindi naman crimen yung pag-mass report sa Facebook eh. Freedom of expression pa RJ, rin may yun. tanong ka kay attorney. Mabalik tayo dun, attorney, kasi naaalala ko po yung, I think ikaw din yung nagsabi no, nasanay na tayo kay Risa Hontiveros na tanim witness. So kung mapatunayan po kaya yan na talagang Maraming ginagawa beses na niya, kasi. di umano, yung pagtatanim ng witness, ano po kayang pwedeng legal action? Anong parusa ang ano sa kanya? Well, marami pong maaring kasuhan sa kanya based on the circumstances. Pwedeng subornation of perjury, pwedeng yung incriminatory machinations, depende po sa mapapatunayan. Ngunit sa ngayon po, doon po sa aming sinabi na 3 instances po yan eh. Isa po yung Kian. Kay Kian, yung Yung ginawa nilang victim ng santo? EJK. Kian? Kung saan tinago niya yung mga witnesses, kinuha niya sa ama, yung mga minor yon,
at binabawi ng ama. Number 2, isa pong yung nga pong sa Farmally, yung may kinuha siya, yung si EJ ba yun na sinabi noong kapatid na binayaran and then nag-recant, pati yung si Murillo, dapat po may sanction yon, either suspension or expulsion. Oh, 'di ba? Ang dami na pala eh. Dapat ethics committee na to si Risa Hontiveros. Ang dami ng violation na ginagawa pala nito. Sa Senado sapagkat hindi po dapat na mayroong miyembro ng Senado na ginagawa po yung mga ganyang bagay na pinopollute, ginugulo, pinapervert yung legislative inquiries for her own political ends. So marami pong mga ramifications yan. Kanya lang, inumpisan po namin sa Senate Ethics Committee para matigil na po yung practice na yan sapagkat hindi po maganda yan na ginagawa niya yan. Alam nyo po, si Risa Hontiveros has been playing fast and loose with a lot of rules. Remember, noong si Congressman Tevez ay nais mag-testify nung may hearing siya dyan na involving him sa Senado at sinabi ni Risa Hontiveros hindi daw dapat kasi hindi bawal daw ang Zoom na testimony kahit dahil hindi daw Tinan nyo, mapapanong pa kabalstugan outside the talaga, Philippine no? territory. Bakit yung mga hearings regarding sina Mayor Alice Guo at sina Cassandra Leong, meron siyang pinatestify, isa na sa Thailand. Oh, yan. Maliwanag na maliwanag. Nai-spoil to sa Senado si Risa Hontiveros. Kagagawan din ng mga Senate President talaga yan. Isa na sa ibang lugar via Zoom. Iyon po ang dapat na mawala dyan sa Senado, yung double standard na ginagawa ng ibang mga senador katulad ni Ping Lacson. Ni Risa Hontiveros. Kay Gutesa, kay Saldico. Bakit pag iba ang nagsasabi ay agad-agad ina-action na nila yung kay Bong Revilla, yung kay Senator Villanueva, Joel Villanueva, etc. Chis Escudero. Pagkatapos, pagka papunta kay Martin, yung mga testigo, same quality, same nature of the evidence ay hindi po nila pinupursu. Katulad po ngayon yung BRC, ano nang iniimbestigahan? BIR na. Bagamat kailangang imbestigahan po ang BIR, yung abuso ng mga letters of authority, para sa akin, higit na mas importante na matapos muna at malaman ng mastermind, din tunay na mastermind, dito sa tinatawag na floodgate at sa kanayang BIR. Ayun, attorney, si Master Judea po, ano? Kanina ko Opo. nasabi nyo na si Risa Hontiveros ay meron na pong kasong kinakaharap regarding dito sa panunuhol at pagbabayad ng mga testigo. At alam naman natin, itong si Risa Hontiveros ay hindi naman nakalin yan kay Marcos kundi nandun sa mga dilawan. Sa tingin nyo po, ano po ang nagiging dahilan kung bakit itong reklamo kay Risa Hontiveros ay hindi po iniimbestigahan samantalang katulad na sinabi nyo na sila Bong Revilla, sila Chis Escudero, napakabilis din ng aksyonan. So ano po nangyayari dito bilang kayo po ay isang abogado? Hindi ko lang po alam. Nagkakaroon nga ng selective justice. Kasi nga, katulad ditong kay Bong Revilla, alam nyo, napakabilis po nito. Sinusuri ko yung pangyayari kay Bong Revilla. Alam nyo po, si Senator Bong Revilla, alam nyo, kritiko po ako niyan. I am on record nung eleksyon na halos linggo-linggo sinasabi ko, si Bong Revilla ay dapat ibalik niya yung sinabing nakuha niya, yung kay Napoles, sapagkat bagamat na-acquit siya, ay mayroong lumalabas doon na civil liability. So, hindi po maaring masabi ng kahit sino na ako ay kampi kay Bong Revilla. Pero sa ngayon po, yung nangyayari sa kanya offends my sense of justice. Bakit po? Unang-una yung pagka-include po niya sa malversation. Yun po ay hindi dahil sa isang complaint, hindi isang reklamo, kundi a mere motion to include him as a respondent doon sa DOJ. Hindi po maaari yun kasi pagka ganun po, motion lamang, hindi niya makikita yung mismong reklamo against him at saka yung mga ebidensya against him, paano siya sasagot ng maayos. At pangalawa po, itong warrant, ang bilis pong lumabas ng warrant. Pag-file po ito pong information ng DOJ ay ito po ay inendorso sa ombudsman. Ombudsman Nagagawan talaga ng ombudsman eh. Talagang pinupursue nila eh. Yung kay Saldico hindi man lang nila nagagawa ng paraan. Hanggang ngayon, nasa ibang bansa pa rin. Tapos inuna nila si Ramon Bong Revilla. Kumbaga parang inaano nila pinapakita nila na
May bahay na ng corruption to eh. Madali na mapapaniwala itong mga taong to dito kay Bong Revilla. Laking nakakagulat talaga eh. Boying Remulla at siya po ang nag-forward as inadapt niya yung mga findings ng DOJ, finorward niya sa Sandigan Bayan na mga alauna ng hapon. At ito po ay na-refer doon sa division, na-raffle sa division ng mga alas 4. Ang Wala bilis. pa pong alas 5, may warrant na. Ang Nakalagay bilis po naman. sa ating konstitusyon, pati sa ating rules of court, that the determination of probable cause for the issuance of a warrant must be personally determined by a judge after reading the evidence. Ang dami pong ebidensya pa paano nabasa nung mga Nang- kurado sa Sandigan Bayan, Wala doon pang sa isang division ng oras. Sandigan Bayan, ang ebidensya at naka-form sila ng conclusion na may probable cause sa loob Maliwanag talaga na binabali nila yung batas sa ating Pilipinas. Shortcut nila. Parang ginawa rin ng congressman. Itong gobyerno na to, isa lang ang pattern eh. Ang gawing shortcut lahat ng mga due process eh. Kumbaga hindi na nila sinusunod at binabali na nila yung mga batas at due process. lamang ng less than 1 hour, so kaduda-duda po yan. And then, sinabi na po ng ating Supreme Court na kapag ikaw ay may MR, that is part of due process, hindi muna dapat i-file yung resolution, pero pending the MR ay nag-final na yung resolution. So yun po ang mga ginawa kay Senator Revilla na para sa akin ay unfair, unconstitutional sapagkat labag po sa due process clause ng ating constitution. In other words, ni-railroad po. At para sa akin, bakit ginawa ito? Para na naman matakpan kasi every time napapalapit na ng papalapit sa mga tunay na mastermind, di umano ng flood control scam, ay Wala kasi, nililihis po nila either Kumbaga dapat nagkaroon pa ng pagkakataon, magpaliwanag yung nasasakdal. Dapat may motion reconsideration pa dapat na nangyari. Wala pa isang oras, dininig na agad. Nabasa na raw agad. kakaroon ng peking impeachment against Marcos o impeachment kay Sara or magkakaroon ng pati yung kay Atong ang ginagamit para ma-divert. Yun po mabigat. Talagang gusto nilang ilihis ang usapin dito sa flood control. Attorney Topacio, J. Guevara nga po pala. Sir Jay. Kasi nagsalita na itong si Risa na kayang-kaya niyang talunin si VP Sara bilang Lakas ng presidente. loob, ah. Sa tingin niyo Grabe. ba siya na ba ang hahawakan ng administrasyong Marcos sa 2028? Hindi. Maliwanag yan. Kala ko, ang tinatanong nyo kung siya yung hahawakan ni Ronald Llamas eh. Pero administration pala, oo. Nabigla ko ron. Mukhang akala ko doon papunta yung ating usapin eh. Pero alam niyo po, ewan ko po kung siya ang hahawakan, hindi natin masabi itong takbo ng utak ng administrasyon na ito. Ngunit, kung inyo pong susuriin, mahihirapan po si Senator Risa Ontiveros. Tignan niyo po ang kanyang political career. 2 beses po tumakbo yan Bagsak ng laga pa. senador. Olats. Yung pangatlong beses niya, nanalo siya. Kaya lang, siya ay number 11 out of 12. Ang number 12 noon ay si Laila De Lima. Then, re-election. Can you imagine, nakaupo na siya. Siya ay na-expose na. Marami nang nangyari. Marami na rin exposure na nangyari kay Risa noon habang nakaupo siya sa Senado. Di ba? Optics, kumbaga. Expose, kumbaga. Exposure. Marami na. Ano nangyari? Tingnan nyo. Nagkaroon na sila Grabe. maraming exposure, maraming pondo, pero nung lumaban siya uli for election, bumaba pa Olats pa rin. niya. 12 out of 12. Paano kang mananalo ng 1:1 sa napakapopular na tao kung ikaw, isa ka lang out of 12 na pagpipilian, kulelat ka pa. So yun lang ang isipin natin sa chances ni Risa Ontiveros eh. Maliwanag na maliwanag. Kulelat, gagawin mong standard bearer nyo diyan sa pagkapangulo. Ulat na nga sa Senado. Kaya todo bigay ito si Risa Ontiveros na kada plenaryo, kada hearing ay talagang nandun siya Kumbaga nagkakaroon ng exposure, balitaktakan, hearing, salita siya ng salita, kahit mali-mali na at nasusoplak na siya ni Senador Marcoleta, sige pa rin. Singit na singit sa mga plenaryos, salita ng salita. Makita lang ng taong bayan. Aray po,
Ang lahat mo naman magsalita, Tony. Hindi, totoo naman po, totoo naman. Hindi sa harsh tayo, kaya lang, talagang naman kung sa isang tao na 12 tao ang pipiliin, hindi pa nga siya nauna o pangalawa huli pa siya Muntik na nga siyang makalimutan Attorney, dugtungan ko pa, no? Kasi ngayon, katakataka talaga na bakit sobrang tahimik ni Risa Ontiveros sa pagiging mastermind di umano ni Martin Romualdez at Marcos Jr. sa nakawan sa flood control. Bakit kaya, Kalyado no? na Kasi yung ano yan Kapag Kapag ano, kakampi na, putak agad yan syempre. Sa tingin ko she's posturing na siya ang gawing standard bearer ng administrasyon sa 2028 kasi sa nakikita ko po ay wala pong malakas na maaaring itakbo ang administrasyon. Pero ito lang, no? Kaya tumahimik yan dahil din sa pera. May blessing nga naman Si galing kay Tambaloslos, di ba? Malamang at sa malang meron Lahat ng mga congressman dyan nakakakuha ng allocable, di ba? Ang laki. Milyon, bilyon nakukuha. Malamang si Risa Ontiveros, malamang at sa malamang, Sa 2028 kung hindi nila madidisqualify si Sara Duterte. Kaya ang nakikita ko pong nagpo-posture yan, ito yung opinion ko lamang naman, hindi ko sinasabing ako ang pinakamagaling na political analyst kasi yung very much abused yung designation of political analyst Pati si Richard Heyderian o pati si Falsis nga ay sinasabing mga political analyst sila. Kaya lang, with emphasis on the word anal. Oo. Itong dalawang ito, si Richard at saka si Falsis, Anyway, yung ano sila po yung administrasyon ay nagpapalipad ng sinasabing trial balloon kung sinong tingin nila ay pwede nilang gawing manok sa 2028. So nandyan si John Vic Remulla na sinabi na siya'y tatakbong presidente. He's Si Mr. testing the Vision. waters. Andyan si Risa Ontiveros. So ang bihira, mananalo ba yun? Pagdating sa mga interview, soplak Walang maisagot. Kumbaga, napakasinungaling sa totoo lang sa mga bawat interview. Kumbaga, pagka noon pa pagdating daw sa corruption, head on, grabe. Dapat nakita na ng taong bayan kung sino ang mastermind. Tapos head on pa tong si John Vic Remulla, 'di ba? tinitignan po niya. She is posturing kaya siyempre, hindi ka pwede mag-posture kung lalabanan na may administrasyon sapagkat ang gusto nga niya ay siya yung gawing official candidate ng administration sa 2028. What do you think? Lakas ng pangarap talaga, Kasi no? yun yung sinasabi nila. Grabe. I can Kaya naman pala, ang laki-laki ng pangarap at ang laki-laki ng ambisyon. slay or we can slay VP Sara sa 2028 kung magsasanib pwersa. So sa tingin mo, magkakaroon ng Ang isang... problema, kahit ubray, kahit saniban pa sila ni Satanas, palagay ko hindi sila ubray. Grabe yun. Mabalik pala tayo, attorney, doon sa sinabi mo kanina tungkol doon kay Bong Revilla. No? Kasi kamakailan, nagsalita ang, I think, DOJ at sinasabi nila na inaantay nila yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee para makapag-file na sila ng mga kaso. Bakit wala pa pala yung recommendations ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit nauna nang naipakulong ito si Bong Revilla? Ibang kaso po kasi ito malversation po ito na ang batayan naman nila, ito nga, nagtataka pa rin ako rito sa DOJ. Ang batayan pa po nila ay yung testimonya ni Undersecretary Bernardo without any collaborative evidence. Walang corroborative evidence. Ito, alam niyo po, sinabi ng Korte Suprema doon po sa kaso ng Amargo na meron pong doktrinang res inter alios acta. Ibig sabihin, the acts of a third person cannot bind you. Ano pong ibig sabihin ito? Kung bakit nagkaroon po ng itong doktrina ang ating Korte Suprema. Ito po kasi, delikado po kasi kung yung isang tao na magkukumpisal na gumawa ng krimen at magtututuro ay basta-basta paniniwalaan. O let us say, meron po akong pinatay na tao. Let's say na ang pangalan ng taong yon ay Bongbong. Hindi naman si Pangulo yun, siyempre. Palayaw lang yun ng tao. Ibang tao yun, Pinatay ko. And then nahuli ako. And then sasabihin ko, pinatay ko nga po si Bongbong. Ngunit pinapatay sa akin ni Boss Data.
inutusan ako, binigyan ako ng 100,000 piso, kalahating milyong piso, binigyan ako ng barel kaya pinatay ko. Oo. Then sasabihin ko, gawin niyo ko ng pumatay. Pag nahuli, magtututuro. Diligtas na siya, state witness siya, hindi siya makakalaboso. Diligtas na siya. So, ganun po yung doktrinang yun. Delikado po. Kung isang tao lamang at walang ibang ebidensya ang nagtuturo. Sa nakikita ko po rito sa pinakitang ebidensya kay Bong Revilla, wala nga pong mga project proposal, walang audit report. So, paano yung sasabihin? May Malinis. malversation of public Ganun. funds. Ito po pa, ha? Yung testimonya ni Yusek Bernardo, ang sabi niya, binigyan daw niya ng pera si Bong Revilla bilang Sinungaling. advance. Para lang Kung advance yun at wala pang proyekto at i-release pa lang yung pera, ngunit ito ay advance, yung binigay niyang pera ay hindi po public funds yun. Maaring pera niya yun, maaring pera ng ibang tao, but definitely it will not fall under malversation of public funds. Kung sabihin na nating totoo nga yung sinasabi ni Yusek Bernardo, binigyan niya ng pera para magkaroon ng project, that is at most bribery na bailable offense. Hindi dapat malversation. Pero mapunta na tayo since nabanggit mo na yung pangalang Bongbong. Magpunta na tayo doon sa pagkakadismiss ng or pagbasura ng impeachment complaint, yung dalawang impeachment complaint against Bongbong Marcos. Anong masasabi nyo? Sa tingin ba ninyo inabogado siya ng mga taga-kongreso? sinadya. Expected naman po natin yun kasi Oo, unang-una, yung kay Attorney De Jesus, with all due respect, talaga naman pong manipis literally and figuratively. Manipis po at talaga may mga allegations siya roon at kaya nasabi din ng committee na it is based on hearsay, etc. Walang mga ebidensya. Medyo chubby si ano. Medyo Attorney parang Tasio. ako Ayan kumbaga kung natuloy yung pagpasa at paghain nila Attorney Topacio at Mike Defensor, yung impeachment complaint nila dyan sa congressman, wala rin. Kumbaga wala rin mangyayari kung natuloy man at dininig sa Justice Committee ng Kongreso. Napagod lang sila. Kaya unang-una pa lang, nabasa na nila na ididribble-dribble lang at lalaro-laruin lang ng Justice Committee itong mga customer complaint na inihain nila Attorney Topacio at Mike Defensor kung sakaling natuloy. Di ba? Ganyan din ang naranasan, di ba? Sa Masa et al. At Jesus complaint. O anong nangyari? Di sila mga kaalyado at mga parang pelikula na puro scripted ang nangyari. Kaya napagod lang. Buti na lang at hindi na nila inihain yan nila Attorney Topacio. Pero hindi natin alam kung sino endorser diyan sa congressman. Kumbaga wala diyan yung endorser na nangyari sa Justice Committee, yung endorser na para kala Attorney Topacio. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag. Dribble-dribble, nilaro-laro at paano tayo niloloko ng mga congressman na to na may bahid ng mga corruption talaga. Imagine mag-ano sila, mag-judge sila o nila yung isang tao, samantalang sila may bahid sila ng corruption. Kaya yan po hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.